Hello again everyone. So today, nagsundo kami kay Kuya Jojo na pinsan ko at kapatid ni Ate Raquel. Bale, papunta kami ngayon ng Tarlac. Pero bago ang lahat, kakain muna kami ng breakfast. At ayan, si Ate mo Raquel, tuna pie lang ang kanyang breakfast. Wala pang drinks. At ayan sila, ang mga boys. Iba ang table nila. Cheese. Bumili din kami ng kape ni Ate Raquel kasi nga alas 4 pa kami gising. At ayan, may labubo rin dito. Dito na nga kami sa may Clark, New Clark. Yan ang daanan. Sobrang luwang, wala ka talagang makakasalubong. Alam kong linggo, pero talagang parang ghost town yung daanan. Huminto pala kami muna dito saglit sa may Death March Memorial sa may Kapas, Tarlac. At ayan yung rates nila. Pero dahil meron tayong kasamang tropa, wala po tayong bayad. Ayan. Bali, iikot ka lang pag pupunta kayo dito. Tapos may designated parking area na kita nyo sa pag-ikot nyo. At ayan, maglalakad na kayo papunta dun sa monument. At sabi nila, hanapin din nila yung mga apelyido nila. Kung may kaapelyido daw silang napasama sa Death March. At ayan, yung obelisk. Siyang 3 pillars representing daw yung Philippines, Japan, and America na naging parties dito sa Bataan Death March. At yung Hope for Global Peace. Meron din ditong mga wall of names ng mga naging party ng Death March. According to several sources, pagkatapos sumuko ng mga sundalong Pilipino at Amerikano noong April 9, 1942 sa mga Hapones, pinwersa silang magmarcha ng mga Hapon galing sa Maribeles, Bataan papuntang San Fernando, Pampanga, at isinakay din sila sa mga cart papunta dito sa Kapas, Tarlac, kung saan sila ikinulong at sumailalim sa iba't ibang klaseng pagpapahirap. Mahigit 30,000 ang namatay in total. Yung iba namatay during the march na mahigit 106 kilometers. At yung iba dito na sa mismong camp namatay. At yung mga namatay dito sa dating Camp O'Donnell ay inilagay lang sa isang malaking mass grave. Wala nga silang nakitang kaapelyido namin. Pero sila Ate Raquel, meron silang kaapelyido. Alas 8 pa lang ng umaga pero grabe, sobrang init na. Parang tanghali na nga At ayan, pabalik na nga kami. Bale, dadaan pa kami dun sa isang natirang boxcar kung saan sila sinakay galing sa San Fernando. Punta dito sa Kapas, Tarlac. At ayan, si Papa ayaw na maglakad pero sumunod pa rin siya. Kasi gusto niya rin makita yung itsura nung boxcar. Ito na nga yung nag-iisang boxcar na natira. At sinabing i-preserve daw para sa future generations. Bale, mahigit 100 to 150 na katao ang pinwersa dyan sa loob. Bale, hindi na sila nakakaupo. Nakatayo na lang daw sila mostly. At marami daw nag-suffer nung time na yun kasi para daw sila nasa loob ng oven. At may mga nagkadayariya din sa loob, kaya nagkalat din sila dyan. Imagine, sobrang inhumane ng nangyari sa kanila. Marami ding namatay sa loob dahil sa suffocation. Paalis na nga kami, at si Papa naman daw ang magmamaneho. Ayan. Maganda talaga na may karelyebo sa pagmamaneho. At na-drop na nga namin sila Kuya Jojo at yung kasama niya. Ang ganda ng fire tree. Uminto rin kami dito sa may itikan kasi si Mama nagpapabili ng fried itik. Paborito niya kasi yon. Kapag dumadaan talaga kami dito sa area na to, lagi namin siya binibilhan ng fried itik niya. Otherwise, nabubulyawan kami. Uminto rin kami dito sa may Lomihan. Sa may Kapas lang din siya. At sobrang affordable ng price ng lomi nila dito. Asa 55 to 110 yung range ng kanilang lomi. Ayan, yung menu.
Bale, ang in-order ni Ate Raquel yung regular, yung kay Papa yung regular with double toppings. Tapos ako naman yung special na may double toppings. Ano yan? Ano yan? Tama ng kanyon. Ito na nga yung lomi ko na special with double toppings. Yung kay Papa na regular with double toppings at kay Ate Raquel na regular lang. Ayan, kakain na nga kami ng aming brunch. Mukhang nasarapan naman si Papa. Si Ate Raquel lang hindi masyadong mahilig talaga sa lomi. Bago kami umuwi, bumili din kami ng bigas kasi yung isang sako nila ng jasmine rice, 1,000 pesos lang. At ayun lang. Maraming salamat sa panonood.